Sa mapagpalang umaga po, tayo po ay tumayo bilang pagbibigay galang sa pagbabasa ng iyong salita. Sa may mga dala po ng Biblia, makikibukas po ako sa aklat ng Galatia, chapter 6, verse 7. Ito po ang nasasabi. Huwag ninyong linlangin ang inyong sarili. Hindi maaaring tuyain ng Diyos. Kung ano ang itinanim ng tao, iyon din ang kanyang aanihin. Ngayon po, i-welcome po natin ang lingkod na gagamitin upang magbahagi ng kanyang salita, Pastor Eric Centeno. Sige po, tayo po'y manalangin sa Panginoon. Nagpupuri po kami at nagpapasalamat o aming Diyos sa umaga pong ito, sapagkat pare-pareho mo po kaming biniyaan pang mabuhay, at hindi lang basta buhay, kundi isang buhay na ganap at kasinasiyan. Salamat Panginoon sapagkat may iglesia pa rin po kaming nasisilungan at nagpapalakas po ng aming pananampalataya. Salamat din po dahil may mga kapatid din po kami na nandiyan sa amin sa mga panahon kailangan po namin sila. Lord, salamat sa mga bagay po ito. Sobrang na-appreciate po namin ang kabutihan mo po sa buhay po namin. Kaya sa umagang ito, minsan pa Panginoon, inihiling din po namin na ang iyong mga salita naman po na magpapalakas, magbibigay ng kaliwanagan, magpapaunawa ng mga bagay na hindi pa namin nauunawaan, ay dinadalangin po namin na ang ihasik na salita ngayon ay malagay sa pinakamatabang bahagi po ng aming puso upang ito nga po ito tumubo, lumago at mamunga. Salamat po sa banal na Espiritu na siya pong gagabay sa amin. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Ang lahat po ay magsabi po ng Amen. Amen. Salamat po sa Panginoon. Palapakan po natin si Lord minsan pa. Ay, makaupo na po tayo lahat. So, ngayon po ang Panginoon. At ngayong umaga pong ito ay maganda po ang ating pag-uusapan po. First Sunday ng January ay tinalakay po natin yung paksapong level up. Ito po yung naging theme ng ating pong whole year na tayo po ay dapat mag-level up sa lahat po ng aspeto po ng ating buhay. At bahagi po ng paksa na iyon ay sinabi nga po doon na tayo po ay dapat po na lumago, tayo po ay mamunga, at syempre pakinabangan yung bunga. Yun po yung atin pong tinalakay noon, mula ng January. Pero sabi ko nga po, habang ako po'y nagme-meditate, may isang bagay tayong dapat gawin para po merong pumupo, para merong lumago, at para merong mamunga. Ang dapat po natin gawin ay dapat po ay merong binhi. Kasi walang tutubo kapag walang binhi. Po, kailangan merong binhing itatanim para po meron pong tumubo. Maging ang Panginoon pong Diyos sa creation pa lamang po ni Lord, sa Genesis ay makikita po natin na ang Diyos po ay nagpatubo po siya ng mga puno na nagbubutil din. Dinagdag ko lamang po ito, wala pa po dyan. Sabi po ng Genesis chapter 1 verse 11, pagkatapos sinabi ng Diyos, magkaroon sa lupa ng lahat ng uri ng tumutubong halaman na nagkakabinhi at mga punong namumunga, at nangyari ito. So si Lord po, nang nag-create po siya ng lahat ng bagay, ay gumawa po siya ng mga butil at mga prutas po na mayroong buto para po ito po'y continuous na dumami. Kasi minsan lang pong nag-create ang Diyos hindi po siya everyday nag-create. So, nag-create na po ito, naglagay po siya ng mga buto na kailangan ay tumubo. So, sa atin po mga kapatid, sa atin pong spiritual na buhay, may mga bagay po tayong dapat itanim para po tayo ay tumubo, lumago at mamunga at pakinabangan ang bunga. So sa umaga po ito mga kapatid, ang topic po natin, pinamagatan po pong sowing the seeds. Magtanim po tayo ng mga binhi. Okay? Magtatanim po tayo ng binhi. At sa umaga po ito ay pag-aaralan po natin ano ba yung mga binhi na dapat natin itanim
na ito po ay magbubunga at aanihin natin at pakikinabangan natin. Okay? So ilang bagay po ito mga kapatid? 5. 5 bagay na dapat nating itanim na balang araw, ito po ay ating aanihin. Number 1, sow the seeds of God's Word. Ito po, magtanim tayo ng binhi ng salita ng Diyos. Okay, kahapon po may gawain po ang pabrika po ng lana, napakaganda po ng topic ni Pastor Rex, na ang salita po ng Diyos ay napakahalaga, na ito po'y atin po talagang ipamahagi. Ngayon, magtanim lang po tayo ng magtanim ng salita ng Diyos, dahil isang araw po, pakikinabangan po natin ang bunga nito. Ito po, ang lahat po ng salita ng Diyos na lalabas sa ating mga labi, na ating bibigkasin, ito mga kapatid, ay may kapangyarihang magministeryo sa buhay ng bawat isa sa atin. Okay? Ang ihasik po natin, for example, tayo po ay mag-share ng Word of God. Nagtanim tayo ng Word of God. Balang araw, aanihin po natin yan. Okay? Halimbawa po, gusto ko pong bigyan ng pundasyon ng salita ng Panginoon para lalo tayong makagets na po. Sabi po dito, napakadalas ko po itong gawing example, pero ito po'y buhay na salita ng Diyos na lahat ng lumalabas sa bibig ng Panginoon or yung Word of God ay talaga pong ito'y gumagawa sa buhay po natin. Sabi po ng Isaiah chapter 55 verse 10, ang ulan at yelo na bumabagsak mula sa langit ay hindi nagbabalik. So, ang ulan, niebe, ay hindi na nagbabalik sa langit, sabi niya, kundi dinidilig nito ang lupa, kaya lumalago ang mga halaman at namumunga, at nagbibigay ng butil na panghasik at tinapay upang maging pagkain. So, ang ulan daw po, wala tayong nakita po na ulan, na pagdating po sa, dadating na siya sa lupa, ay babalik uli siya. Wala akong ganon. Ano daw po ang trabaho ng ulan? Ito ay babagsak sa lupa, didiligin ang mga halaman upang ang mga butil po, ang mga binhi, ang mga puno, lahat po ito'y mamunga. Ganyan daw po ang ulan. Ano po? Ngayon, sabi po ni Isaiah sa 11, ganyan din naman ang mga salita na lumalabas sa aking bibig. Ang mga ito hindi babalik sa akin ng walang katuturan. Tutuparin nito ang aking mga balak at gagawin nito ang aking ninanais. So, ano po ang ibig sabihin nito? The Bible, yung Word of God, mga kapatid, na ihahasik natin, na lalabas sa ating mga labi, na itatanim natin, ito po ay hindi babalik sa Diyos na hindi nito ginawa ang kanyang tungkulin doon sa pinaghasikan natin. For example, nag-share ka ng salita ng Diyos sa iyong pamilya. Okay? Nag-share ka, sineran mo nanay mo, Nay, magpasa Diyos na tayo. Kuya, ate, magpasa Diyos na tayo. Ang salita ng Diyos, ito, sinesharean po natin sila. Bible verse na ginagamit natin. Kala lang natin, walang nangyayari. No? Pero yung hinasik po natin na ito, na itinanim natin na buto ng pag-share ng Word of God, isang araw po yan po'y tutubo. Yan po ay gagawa sa buhay po ng mga nabahagi na natin ng salita ng Diyos. Kaya po tayo mga kapatid, huwag tayong magsawang mag-share. Kung sa tingin mo parang hindi ka pinakikinggan, kala mo lang yun. Kala mo lang yun. Pero may kapangyarihan ang salita ng Diyos. Ang mga nasambit natin ng mga pangako ng Diyos, ako lagi ko po ito nababanggit, dapat marami tayong alam na pangako ng Diyos. Sapagkat pag sinasabi mo po sa Panginoon, Lord, di ba sabi mo, hindi mo kami iiwan ni pababayaan man. Lord, di ba sabi mo, dahil kami nilikha mo, tungkulin mo na kami ay arugain, tungkulin mo na kami kalingain. Ang salita po ng Diyos na iyan, na lumabas sa ating bibig, lalo na pinatungkol natin sa Panginoon, iyan po ay gagawa sa buhay natin. Amen. Sabi po ng binasa ni Ate Pei, kasama po ni Bossing, ang sabi po doon, hindi natin matadaya si Lord.
Kung ano ang itinanim natin, iyon ang aanihin natin. So, nagtanim po tayo ng salita ng Panginoon, kapatid, tutubo yan. Amen. So, walang palalaguin ang Diyos kung wala tayong itinanim. So, kapatid, yung pong pangarap natin sa buhay natin, yung mga plano natin sa ating buhay, isalig natin doon po sa pangako ng Diyos, sa salita ng Diyos. May mga naririnig po ako, ang gaganda na sinasabi nila, ayon sa salita ng Diyos. Brother Nelson, madalas po itong sinasabi. Pag siya po yung nagsishare, ayon sa salita ng Diyos, sinasabi niya. Kasi bakit? Pag ang iyong prinsipyo, ulitin ko lang, prinsipyo mo, plano mo sa buhay, pangarap mo, isalig mo sa salita ng Diyos, pinakamatatag po yan. Bakit? Sapagkat sa salita ng Diyos, pag ito po ay inihasik natin, ang salita ng Diyos na ito, balang araw, magugulat ka. Magugulat tayong lahat, magugulat ka. Bakit may mga nagaganap sa buhay natin na minsan sabi nga natin, bakit hindi ko naman hiningi? Bakit dumadating? Kasi meron kang inihasik na salita ng Diyos. Amen ba? Salamat po sa mga sabi. Ano? Ang pagkakaintindi ko po, ang founder po na ito, sa mga kwento nila, kasi dumating po ako dito, pastor na siya, ang narinig ko lang na kwento na may isang matanda raw po na laging sumusunod kay Pastor Jimmy, tama po ba yun? Na siya po ay sinishare ng Word of God. According ho sa mga kwento, si Pastor Jimmy daw po nung hindi pa born again, may suksok na 45 at bukas daw po ang polo ng kanyang bukas. No? Kasi si Pastor po ay maskulado. May isang babae daw po na matanda, na Esther ba na? Nanay Esther, na tinaniman ng salita ng Diyos ang founder ng church na ito, nang walang sawa ho, na kahit daw po ini-slap, kahit daw po talagang pinakikitaan ng baril, sinusundan ng matandang ito, hinahasikan ng salita ng Diyos. Ano po sa inyo, tumubo ba at nagbunga ang salita ng Diyos na hinasik ng Nanay Esther? Ano ang patunay? Andito tayo. Ang isang buto ng salita ng Diyos na inisik sa founder ng church na ito, ang dami natin ngayon. Nasayang ba? Hindi. Kami po nila Pastor Venus, bunga po kami ng pabrika ng lala, na ngayon ay nagpapastor. Iisipin mo ba na magpapastor kami? Abihan ni Pastor Venus, kung nakilala niyo kami nang hindi mo kami pastor, iiyak ka sa amin sa pampubuli namin dalawa ni Pastor Venus. Napakaharot po namin dalawa. Bakit hanggang ngayon naman? Iisipin mo ba, pero dahil may salita ng Diyos na itinanim, may salita ng Panginoon na inihasik, tutubo yan. Kaya sabihin mo sa katabi mo, huwag kang magsawang magtanim. Oo. Share lang na share. Alam mo, lalo sa may mga may tindahan, ang galing mo nang mag-share. Pagbibili mo yan ng bigas, makinig ka muna. Madali mo yan, mga kapatid. Ang sinasabi ko lang dito, mag-share tayo ng salita ng Panginoon, magtanim tayo ng salita ng Diyos, sapagkat sa araw, tutubo po yan. Number 2, sow the seeds of faith. Magtanim po tayo ng buto ng pananampalataya. Okay? Magtanim lang daw tayo ng magtanim ng buto ng pananampalataya. Balang araw, aani tayo ng maraming himala at pagpapala. Okay? Magtanim lang tayo ng magtanim. Ang pagtatanim po ng pananampalataya, yung buto ng ating pananampalataya, mga kapatid, ay sabi dito, tulad daw po ito ng buto na ibinaon. Nakapagtanim na po ba kayo ng buto? Yung tutubo, buto ng baboy yan, hindi tutubo yan. Nakapagtanim na ba kayo ng buto po ng isang prutas? No? Ay sabi po dito, ang pagtatanim daw po ng pananampalataya, yung butil, tulad daw po ito ng butong itinanim, hindi daw natin nakikita yung nangyayari sa ilalim. Okay? Pag ibinaon mo po yung buto, for example, buto mo ng sampalok,
Hindi natin nakikita yun kasi tinabunan na natin yun eh. Pero, pag ito po ay itinanim at tinabunan natin, umaasa tayo na isang araw may susulpot dyan. Tama po ba? May susulpot dyan. Umaasa ka. Dinidilig natin yan. Umaga at hapon. Nakikita mo ba yung buto na may bumibitak? Nakikita nyo ba? Nakikita nyo? Hindi natin nakikita sa ilalim pa. Pero doon sa ating puso, sa ating isip, one day, yung itininim natin, susulpot ho yung buto. Ganyan po sa pananampalataya. Maghasik lang tayo ng maghasik ng ating pananampalataya sa Panginoon kahit hindi ho natin nakikita. Kahit yung pinananampalataya na natin parang hindi gumagawa, parang hindi umaayon. Manampalataya lang tayo. Tanim lang tayo ng tanim. Kasi bakit? Ang pananampalataya natin, sabi nga po ng Hebrews, ay ganyan din. Ang pananampalataya ay katiyakan na mangyayari ang ating mga inaasahan at paninindigan tungkol sa mga bagay na hindi nakikita. So ang faith po natin, ang ganda po ng version na ito, paninindigan tungkol sa mga bagay na hindi natin nakikita. So, mga kapatid, huwag tayong mainip kung tayong pinaghasik ng ating pong pananampalataya sa ating Panginoon. Huwag po tayong mainip sa inihasik natin. Huwag natin sabihin na, ba't yung kanila tumbok na? Ba't yung sa akin, hindi pa? Mga kapatid, iba-iba po kasi ang creation ng Lord sa bahagi ng buto na inihahasik. Iba't iba ang kapal, mga kapatid. Sabi po ng Bible, sa 1 Corinthians chapter 15, verse 38, ang Diyos ang nagbibigay ng katawan sa binhing iyon ayon sa kanyang kagustuhan. Bawat binhi binigyan niya ng angkop na katawan. So, ibig sabihin, mga kapatid, may mga binhi po talagang makapal. Kung ang itinanim po natin ay binhing makapal ang balat, hindi po agad ito tutubo. Siguro sasabihin niyo po, di manipis na binhi na lang ang aking itatanim para agad tumubo. Mamaya makikita po natin, ano ho? Huwag tayo magsisi. Kung pinili mong buto'y makapal, huwag kang magsisi. Alam mo, may halimbawa po ako, ano? Meron po mga buto na ubod pala ng tagal talagang tumubo. Ito pong bagay na ito, nakita niyo po ba kayo? Brazilian nuts. Po. Yan pong Brazilian nuts po, mga kapatid. Ayon lamang sa aking konting research. Ito po ay bago tumubo, 6 to 12 months dapat binaon siya, ay hindi agad siya tumutubo. So maghihintay ka lang halos 1 taon bago siya tumubo. Pero ang hahanga ka, nabubuhay siya ng 500 hanggang 1,000 taon. Nakakita nyo yan? Matagal tumubo, pero matagal pinakikinabangan. Ito pa, magugulat ko kaya. Ito po, Lupinus acticus po. Articus, pinangungutal sa mga, sa ganyan. Ito po, hindi pa ako nakita, dyan ko nandun po eh. Sa research ko lamang po, ano po. Nagulat ako, sapagkat yung buto daw po niyan, no, bili nga tayo ng buto yan, subukan natin. Ito daw po, bago tumubo, tumatagal daw po ito 10,000 taon bago tumubo. Yun yung sinabi niya. Ibig sabihin, patay na kayo. Napakatagal niyang tumubo. Dahil, yun mo 10,000? May puto bang gano'n? Ito ang sabi mo ng ano eh. Ito ang sabi ng science eh. Maaaring ito consider sila. Pero ano yung, paano mo kinoconnect ito sa ating pananampalataya? May mga buto po na madaling tumubo. Ano po, ang mustasa daw po, 3 to 5 days. Tutubo na yan. Kaya lang, pakikinabangan mo lang siya ng mga 60 days lang. Pagkatapos ito, patay na mo siya. Wala na siya. Ngayon, ano ibig ko sabihin?
hindi ko mo wala tayong nakikita na resulta, walang nangyayari doon sa tinanim natin. Okay? Hindi ko mo walang nangyayari sa pananampalataya natin at pagtitiwala natin sa Diyos, hindi gumagawa ang Diyos. Minsan, matagal tumubo ang mga buto na atin pong itinatanim na pananampalataya kasi ang gusto ng Diyos, pangmatagalan ang pagpapala mo at tagumpay natin pare-pareho. Amen ba? Naiinip tayo sa tagal na dumating. Pero kapatid, mai-enjoy mo naman ang matagal ang isang bagay na pinagtsagaan mong hintayin na buto na itinanim mo. Pwede naman, anihin mo, magtanim ka ng mustasa, magtanim ka ng pechay, ganang sandali lang ito. Pero yung pananampalataya natin, na itinanim natin, na hinihintay natin, ng buong tiyaga, na parang sabi ko nga minsan, naiinip na tayo, naiinggit na tayo sa mga taong pinatubo na ng Diyos ang kanilang buto. Pero sa atin ay hindi pa, kapatid, isa lang ang ibig sabihin niyan. Maganda dadating sa iyo. Amen. Kaya matagal ang hinihingi mo, ang buto na itinanim mo, malaki ang pakinabang nito. So ano sinasabi ng banal na kasulatan at sinasabi ng prinsipyo? Hasik ka lang ng hasik. Tanim lang ng tanim ng pananampalataya sa Diyos. Kahit hindi nangyayari, kahit walang nangyayari, maniwala lang tayo sa Diyos. Amen ba? Kahit nagpe-pray ka, sabi nga, ng mga nakakausap ko, bakit ganun pastor? Pray ako ng pray na gumaling, parang lalong lumalala. Ang sakit ko, pray ako ng pray na magbago. Ang asawa mo, ba't parang lalong sumasama ugali? Pray ako ng pray na magkaroon ng kaayusan ang buhay namin, bakit parang gumugulo? Pray ako ng pray na magkatrabaho na, bakit hindi ako tinatawagan? Minsan dumadating sa atin yan no? Hindi ko mo kabaligtaran at walang nangyayari ay hindi gumagawa ang Diyos. May nangyayari sa ilalim ng pananampalataya natin. May nangyayari sa mga bagay na kala natin walang ginagawa ang Diyos at makikita mo isang araw, susulpot ang tubo ng iyong pananampalataya. Amen ba? Sa amen mo yan, di ko alam kung tutubo talaga. Parang di ka naniniwala. Amen po ba? Tutubo ang mga buto na iyan. Kasi sabi ko, maghintay ka lang. Oo, hintay lang tayo. Dadating at dadating. No? Sa sipat ko, hindi sa kami kapatid, alam ko nila Ate Jo. Thank you Ate Jo, taga-sipat na lang. May isang kapatid kami doon, natuwa kami kung nagpatotoo. Kasi nga, akala lang natin minsan kasi sa buhay po natin, parang pray tayo ng pray, walang nangyayari, no? Meron po kami kapatid doon na ang pangalan po siya, Timia. Po, ano doon na member po doon. Kasi napag-usapan po doon yung ang Diyos ay nagbabago ng buhay. Sige lang, magtalim lang tayo ng pagtitiwala. Sabi niya, nagpatotoo po siya. Sabi niya, salamat sa Panginoon, sa pagkatang pamilya po namin ay ginagamit na ng Panginoon. Sabi niya, nanay ko po, ginagamit na. Ako po ay ginagamit kasi nag-ANC na po siya doon. Ginagamit po kami. Ang tatay ko din po ay ginagamit. Ginagamit daw po ng demonyo. Sabi niya, ginagamit ng demonyo. Kagabi, tinanong ko siya. Ate Mia, sino na gumagamit ko sa tatay mo? Ginagamit pa rin ng demonyo. Sabi ko, huwag kang mawala ng pag-asa. Manampalataya ka lang. No? Manampalataya ka lang. Isang araw, ang tatay mo, Diyos na gagamit siya. Bakit? Tanim lang ng tanim. Atin lang ng atin, kapatid. Kasi ang pakikinig ng salita ng Diyos, dito po tayo nagtatanim ng ating pananampalataya. At sabi po ng Book of Romans, ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig at pakikinig ng salita ng Diyos. Kapag tayo po'y nakikinig ng salita ng Diyos, doon tayo nagkakaroon ng buto ng pananampalataya. Pag hindi tayo nakikinig sa salita ng Diyos, wala tayong butong ihahasik. Kasi bawa po ngayon, umatin ka po ngayon, narinig mo ang isang salita ng Diyos, nabubuhay yung iyong pananampalataya at nagtatanim ka ng buto. Di ba ngayon, naiinip ka? Di ba naiinip ka ngayon sa isang bagay, narinig mo ito? Ay, kaya pala wala pa akong
sasakyan, kaya pala wala pa akong jowa, kaya wala pa akong papa, kaya wala pa akong mama. Kaya pala, no, meron palang dapat hintayin kasi mahirap po kasi nagmamadali. Mahirap yung nagmamadali. Sabi nga natin kasabihan, ang naglalakad ng matulin ay nagmamadali. Late na siya. Hindi. Ang naglalakad ng matulin, kung matinig ay manali. Kung ba sabi doon? So, ganun din po. Ang mga nagmamadali, sabi nga kahit sa mga kabataan, ang nagmamadali, madali din, namubuntis. Huwag kayong magmadali, mga kabataan. Dali na tayo, GC. Announcement na po, sisegue ko lang. May makakabataan po ba dito, taas po. Wala na, kabataan, naubos yan. Dadating po kayo sa pagpapakasal. Si Camille, pinasal po namin noong Monday. Yan po'y dumaan sa counseling. I'm very proud kay Camille. Nung dumaan po sa counseling, kasi po dyan talagang aaminin ang lahat. Sa counseling po kasi aaminin mo ang lahat. Wala kang itatago dyan. Camille, ilan ang naging boyfriend mo. Roy, ilan ang naging boyfriend. Talaga pong ganyan dyan. At isa mo sa ikinatuwa ko, na si Camille ay humarap sa altar na talaga pong may dangal. Alam niyo na yun? So isa ho sa napakaganda po na ang Glorious Covenant, nawa po ang lahat ng ikakasal namin, starting from now, ay may dangal. May dangal naman lahat. Huwag mong mamisit ng kaso mo. Pastor naman kaya kami nagpakasal. Ako po hindi maselan sa kasal. Nagkakasal po ako kahit 89 na edad mo. Si Nanay Mina, pwede pa kita ikasal. Ako po hindi maselang magkasal. Kahit po buntis, kahit po 5 na ang anak, nagkakasal po ako. Kasi bakit? Ang akin po pananaw, nag-aayos na nga ng buhay eh. Gusto na nga lumagay sa maayos eh. Kasi hindi ko naman po sinisisya ibang pastor ha. Pasensya na po kayo. Lumiko lang ako ng konti. May gusto lang po ako hindi. May mga pastor po kasi na hindi nagkakasal kapag hindi na kanta po ni Madonna. Hindi na po virgin. May mga hindi po nagkakasal na ganoon. Ako po iba pananaw po eh. Kakasal po talaga lahat. Sabi ko nga po, kahit 99 ka na, kahit ano ka, ikakasal pa rin. Huwag lang po parehong lalaki at parehong babae, hindi ako magkakasal. Hindi po pwede yun. Pero, ano po sinasabi ko dito? Maganda po na maging standard ng Glorious Covenant Ministry. Kayong mga kabataan, talagang humarap po kayo sa Panginoon na talagang, Lord, eto ako ikakasal. Anong yun ang ibig kong sabihin? Na talagang malinis ang mga karusal. Bago na punta doon, balik ako dito. Sa pananampalataya natin, hasik lang tayo ng hasik ng ating pananampalataya, and one day, aali tayo. Makikita mo, sa araw bakit parang powerful kang mag-pray? Sa araw bakit dati lang hindi mo mapagaling? Pero bakit ngayon kahit cancer na mapagaling mo? Kasi bakit nagpundasyon ka, nag-invest ka, nagtanim ng pananampalataya na hindi mo alam yung maliliit na pananampalataya na buto na yan. Pag nagkasama-sama yan, malaking pananampalataya din yan. Minsan hindi mo napapansin, talagang very powerful ka bakit? Ang daming himalang nangyayari kasi bakit? Ang faith mo ay matatag at ang faith mo ay malakas na. Amen po ba? So, sa katabi mo, manampalataya ka lang. Makapagsasalita ka na rin, Number 3, sow the seeds of prayer. Tayo daw po'y magtanim ng binhi ng panalangin. Okay? Magtanim tayo ng binhi ng panalangin. Pinananawagan po namin at matagal nang pinananawagan kung wala lang din po kayong ginagawa sa inyong mga bahay every Friday. Bukas po ang pulong gubat, manalangin tayo doon.
Although na ang Diyos ay nasa lahat ng dako, pero may talagang inilalaan ng Diyos na tamang tagpuan. Tignan niyo mo si Jesus Christ. Pwede namang manalangin siya kahit saan. Pero bakit pumupunta siya sa bundok? Bakit pumupunta siya sa tahimik? Sapagkat bakit merong hardin ng Gethsemane? Kasi meron po talagang lugar na kung saan ang Diyos ay makakausap namin. Okay? Announcement lang po yun. Magdaling tayo na magdaling ng panalangin dahil isang araw, aanihin natin ang bunga ng ating ipinanalangin. Ang pagtatanim po ng panalangin, mga kapatid, hindi po yan nawawala ng kabuluhan. The more na tayo po ay nagpe-pray at nagtatanim ng maraming binhi ng ating pong pananalangin, the more na mas maraming nakararating sa trono ng Diyos. The more na marami tayong pinapanalangin, the more na nakatitiyak tayo na ito po, mga kapatid, ay makararating sa Diyos. Alam niyo ba, mga kapatid, ang prayer ho ay pagsamba sa Diyos. Ang prayer po ay paghahandog sa Diyos. Alam niyo ba, mga kapatid, tayo naman po dito, no? Alam mo, kahit anong, halimbawa, sobrang hirap tayo, wala mo tayong pera talaga, dito po ay dumating ka, nag-opening mo, hindi ka nakapag-operate. Dahil wala ka talaga kasi dumating sa puntong wala ka talaga. Alam mo, i-pray mo na lang po yung nagpipreach kung sino man yung nandito. Pag-pray mo, nasabahan ng Diyos. Pag-pray mo, napagpalain po ito. Yung prayer mo po, mga kapatid, at yung offering and tithes na inalalagay dito, sabay po iyang nakararating na mabangong halimuyak sa Diyos. Pastor, may verse ka ba niyan? Sabi po ng Bible, Revelations 8:3, dumating ang isa pang anghel na may dalang gintong sulugan ng insenso at tumayo sa harap ng dambana. Binigyan siya ng maraming insenso upang ihandog sa dambanang ginto na nasa harap ng trono, kasabay ng mga panalangin ng mga hinirang ng Diyos. Lahat ng offer sa Lord, kaya paglilingkod, kaya pera, kaya ano pa man yan, kasabay ho na dinadala sa trono ng Diyos ang ating panalangin. Ano po ibig sabihin nito? The more na marami tayong panalangin na itinatanim sa Diyos, mas maraming makararating sa Panginoon na ating panalangin. Kaya sabi nga po, ako madalas ko sinasabi ito, ang panalangin ay hindi napapanis. Ito ang pinakamagandang stat. Ang pera, nagkakaroon po yan ng mga amag, kinakalawang, nawawala ang value. Pero ang panalangin po, kailanman hindi mawawala ang value niyan. Amen ba? Sabi ng Bible, Revelations 8:4, mula sa kamay ng anghel ay tumaas sa harapan ng Diyos ang usok ng insenso, kasabay ng mga panalangin ng mga hinirang ng Diyos. Sino po ba hinirang ng Diyos? Tayo. Tayo na hinirang ng Diyos. Tayo, mga kapatid, pag nagtanim po tayo ng panalangin, isang araw aanihin natin lahat yan. Amen ba? Sino po sa inyo nakasali na sa mga raffle? May mga ticket, di ba? Raffle ticket. Bakit natin, kung may pera lang tayo, ay kinukuha na natin yung 10 booklet? Bakit natin ginagawa yun? Para, kayo na lang sa pagkakas. Bakit? Para may chance na manalo. Tama ba? Kasi gusto natin, mas marami. Di ba? Tapos, di ba? Haluin mo. Marami ba? Di ba? Kasi bakit? Gusto natin, manalo Kapatid, raffle, pantao yun. Wala kasi mo na itong mananalo tayo. Pero sa dami mo nun. Pero sa Diyos, tsak panalo ka. Oo. Panalo tayo sa Diyos. The more na maraming prayer, the more, hindi na, ayoko sabihin, the more na maraming tsansa. Kasi, bakit? Ang panalangin natin, hindi tsansa ka yan. Kaya huwag ka natin sinasabing swerte. Kapatid, tigil-tigilan mo na ang salitang ako'y swerte. Sapagat ang swerte ala tsamba. Pag sinabi pong swerte, pwedeng mangyari sa iyo, pwedeng hindi. Ang sasabihin mo, ako'y malapad.
Bino, ako'y mapalad. Mapalad ako sapagkat nagkaroon ako ng pamilya. Mapalad ka. Mapalad ako sapagkat may mga magulang akong mababait. Mapalad ka. Pag sinabi mong swerte ako sa mga magulang ko, parang alatsamba ka lang sa magulang mo. Ang panalangin, hindi swertihan. Ang panalangin, hindi tsambahan. Ang panalangin, sigurado yan. Sigurado yan. Kaya nga, magtanim tayo ng magtanim ng binhi ng panalangin. Pray ka lang ng pray. Ito yung pinakamagandang investment sa lahat. Pray lang. Kasi, alam nyo, pag ikaw ay nag-pray, sabi nga nung sa isang motor na nabasa ko, ang panalangin walang bayad, pero may sukle. Oh. Hiniling na ba namin sa inyo? Dapat pinag-pray namin ang anak nyo bayaran nyo kami. Walang bayad ng prayer. Or ikaw na nag-pray sa Panginoon, sabi ba ng Panginoon, nakaka-1,000 prayer ka na, bayaran mo ng 1,000. Walang ganun. Bagkos, ini-encourage nga tayo ni Lord na mag-pray ng mag-pray. Bakit? Sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos para gumawa siya sa buhay po natin. Kaya invest lang tayo ng invest. Tanim lang tayo ng tanim ng panalangin. Amen ba? Sabi mo sa katabi mo, tanim lang ng tanim. Oo. Tanim ka lang ng tanim. Sabi nga ng mga ibang kapatid natin, at naranasan natin to, at minsan sinabi na rin natin to, marami tayong bagay, marami tayong bagay minsan na hindi hinihingi natin sa Diyos, pero marami siyang bagay na hindi natin hinihingi, ay binibigay ng Diyos. Eh bakit? Alam mo lang, hindi mo hiningi yun. Hiningi mo dati yun. Prenay mo dati yun, nakalimutan mo na lang. Diba? Kaya sabi ko, tinuro namin minsan to eh. Pag gumawa ka ng isang notebook mo ng prayer, yung record mo ng prayer, sulat mo, halimbawa sa pulo. Mangyari ito, may tigi-tigi sa tayo notebook mo, bahala mo na kung cellphone mo. Pumunta ka ng pulong buban sa Friday. Hiniling mo sa Panginoon, payamanin mo ako. Yun na. Tinanong mo na yun. Tinanong mo na yun kay Lord. Tapos, meron sa susunod, iba naman ang prayer mo. Sa araw makita mo, bakit ba bigla kang bless? Balikan mo yung prayer list mo. Hiniling mo pala kay Lord. May tinanim ka palang panalangin sa Lord. So kaya tayo mga kapatid, gusto nating mamunga, gusto nating lumago, tanim lang ng tanim ng panalangin. Amen po ba? Salamat po. Salamat. Hindi natin ang kawan. Pang-apat, sow the seeds of service. Magtanim daw po tayo ng binhi ng paglilingkod. Okay? Magtanim tayo sa Lord ng binhi ng paglilingkod. Tanim lang ng tanim. Lingkod lang ng lingkod. No? Kahit parang ulit-ulit, kahit parang walang nangyayari, lingkod lang tayo ng lingkod. Mga kapatid, tandaan niyo po, wala tayong gagawing nakaukol sa Panginoon na hindi natin aanihin ang bunga. Lahat ng ginawa natin, na pinatungkol natin kay Lord, aanihin mo ang bunga niya. Halimbawa kanina, sumamba ka, nag-worship tayo, pinatungkol natin sa Panginoon, kapatid, aanihin mo ang bunga niya. Amen. Lahat, ulitin ko, lahat ng paglilingkod na iuukol natin sa Diyos, pagtatanim mo yan ng binhi. At aani tayo ng bunga nito. Ang banal na kasulatan po, pero siyempre dapat masunod po natin yung tamang rules po ng pagtatanim doon po ng binhi sa paglilingkod. Lagi ako nagtatanong, hindi lang magsasaka, nasubukan nyo na po bang magtanim ng buto? Panginoon, pagsalitain mo mga araw ito. Nakapagtanim na po ba kayo ng buto? Sa pagtatanim po natin, kayo ba nagtanim na, halimbawa, may nakain ng matamis na buto ng sampalok? Matamis nito ah. Anong gagawin mo para ho
ganito. Anong klaseng pagtatanim? Ganito ba ganito? Kung saan bumagsak, doon tumubo. Ganun ba ang ginagawa natin? Hindi! Ano gagawin natin? Huhukay ka. May proseso yan. Huhukay ka. Umada mo yan. Ilinisin mo. Huhukay at ibabaon natin. May proseso. Sa paglilingkod natin sa Panginoon, dapat makita din natin yung prinsipyo na nakalulugod na paglilingkod sa Panginoon. Ano po? Madalas natin ginagamit ang salitang, ang verses na ito, pero minsan hindi nagagawa yung prinsipyo kung ba't di nangyayari. Very favorite verses po ito, mga kapatid. Sabi dito, napakapalasak na po yan. Kabisado na nga natin yan. Ang sabi ng 1 Corinthians 15:58, kaya nga, mga minamahal kong kapatid, magpakatatag kayo at huwag manitinag. Maging masipag kayo palagi sa paglilingkod sa Panginoon dahil alam niyong hindi nasasayang ang inyong pagpapagal para sa Kanya. Kapatid, may hinihingi pong prinsipyo ang verse na yan. Ang sabi po doon, magpakatatag at huwag matitinag. Sa paglilingkod po natin, dapat firm ang ating paglilingkod, hindi po malalay. Ang paglilingkod natin, mga kapatid, kahit ang nagkakaroon po ng value na tanim ng paglilingkod, ito po, mga kapatid, yung tuloy-tuloy na paglilingkod sa Panginoon. Na kahit anuman ang mangyari sa ating buhay, may problema kay wala, may pinagdadaanan kay wala, nasa kagipitan o anuman, tuloy-tuloy na paglilingkod. Hindi ho tutubo ang isang paglilingkod na hindi ho tuloy-tuloy. Tutubo ba ang isang buto na pagkatapos mong itanim, hukayin mo ulit, dadali mo na naman sa kamay mo, at bukas itatanim mo na naman, or kung kailan ka lang, pwede, hindi tutubo yun. Nananatili doon yun. Ang buto na itinanim kay bumagyo, kay ano man, ano doon yun. Sa paglilingkod natin sa Panginoon, kahit may bagyo ng buhay natin, tuloy-tuloy. Amen ba? Kahit may problema, at wala kang pera, tuloy-tuloy. Hindi hadlang. Hindi hadlang. Dapat tuloy-tuloy. Ang paglilingkod po, mga kapatid, ang sabi po doon, ay maging masipag kayo. Ang paglilingkod po sa Panginoon, mga kapatid, na meron hong value yung seeds na ito po yung paglilingkod na may kasipagan. Na kahit napupuri o hindi, tuloy-tuloy. Na kahit ho, napapagalitan, tuloy-tuloy. Amen. Hindi pa pwede yung napagalitan tayo, ayoko na. Hindi pa pwede yung inaayos tayo, ayoko na. Ang paglilingkod po na seeds na may value, mga kapatid, ito po yung kahit anong mangyari. Masipag tayo naglilingkod. Hindi yung kung may nakakakita lang, saka tayo masipag. Wala naman dito nun. Kabigan natin yun ni dati. Wala dito nun. Pinahala na lang natin. Baka mangyari. Wala naman dito yung masisipag naman tayo pare-pareho. Amen po ba? Kahit na ako may amen, nasisipag ko. Kaya na wala ako, masisipag tayo. Amen po ba? Hindi na lang sa pati. Ito yung, alam mo sa totoo lang po talaga, yung paglilingkod na, alam, iba kahit hindi ka napupuri, no, kahit walang pumapalakpak sa atin, naglilingkod tayo. Yun yung buong kasipagan. Ito yung tinitignan ng Diyos mga kapatid. Yung paglilingkod, yung seeds na ito. Kasi meron mong mga buto na ampaw. Amen ba? Meron mong mga buto na walang laman. Alam tutubo doon. Nakakain na ba kayo ng buto ng kalabasa? Di ba minsan? Yung gusto natin yung pintog. Alam mo yung pintog? Pagkas pito ng barulan, pintog. Pintog yung ba? Gusto natin yung binibili yung pintog. Kaya nga ngayon, may daya ho Nakakain pa kayo ng balat ng kalabasa na kay pintog-pintog, antigas. Nakakain na kayo nun. May nabili akong minsan.
Kaya pala matigas, may para siyang simento na may asin. Talagang ginaganyan ko, ayaw talaga ang tigas. Nung nakrak ko, ang liit ng buto. Ba't ko ito sinasabi? Hindi mo nakukuha ang paglilingkod sa panlabas na kaanyuan. Hindi mo nakukuha ang seeds na may value ng paglilingkod doon sa panlabas. Ang totoong value ng binhi nasa loob. Wala sa labas. Amen ba? Dito po sa church natin. Sa church natin, may mga pagsasayos tayo. Tama yan. Tama. Kasi bakit? Kailangan yan eh. At paglingkod tayo, mga kapatid, may pagsasakripisyo tayo, paglilingkod. Ako po yung sinabing madala, hindi ko makalimutan yung sinabi ng tatay na tilala. Hindi ko maintindihan. Ang maglingkod daw pro bono. Ano pro bono? Ang pala puro abono. Ang maglingkod po talaga yung abono. Totoo yan. Kasi, pag hindi ka nag-abono, ano ba ibig sabihin ng abono sa magsasaka? Atineri? Pataba. Ang abono ay hindi ho yan nawawalan tayo. Ang abono, patatabain niya ng bulsa mo. Yun ang abono. Kasi ang dating kasi sa atin, pag sinabing abono, nawawalan tayo eh. Pag sinabing, uy, mag-abono ka naman. Eh, kayo na lang, puro lang ako abono. Di ba? Parang niyatap tayo. Ang abono ho, the more na nag-aabono ka, the more kang kakapal. Hindi ang muka, ang bulsa. Kami ho sa men's, ito po yung bagong doktrina ng mga misyonary ng men's. Pag kami po yung mga kayo, sasabihin ng isa, daan mo dyan sa lugawan, magtatanim ako. Kaya ganyan naman kami ngayon eh. Magtatanim ako. Tapos, ito ang prinsipyo namin ngayon. Pag ikaw ang naglibre, ikaw ang kukuha ng kutsara, ikaw ang kukuha ng tubig namin, no? Ikaw yung magliligpit ng bangko namin. Bakit prinsipyo ito namin? Sapagkat gusto namin buo yung blessings. Hindi naman sa suwapang. Hindi, binibigyan namin ng pagkakataon na yung nagtanim talagang umani ng sagana. Salamat po sa mga nagtatanim. Di ba? Nagtatanim. Minsan po, si Brother Raymond, sabi ni Brother Raymond, dahil mo sa lugawan, may nagtanim. Hindi ko alam kung sino yung nag-Pentecostal shake hands sa kanya. At naglugaw kami. Lalo mo kayo, malamig-lamig, masarap ang lugaw. Ano po yung sinasabi ko dito? May pagsasakripisyo. Kahit nahihirapan, kahit nasasaktan, tuloy ang paglilingkod. Amen ba? Tuloy. Yan po ang sinasabi niyan. Hindi ho yung basta lingkod lang. Ang hindi nasasayang na sinasabi ng Apostol Pablo dyan, yung paglilingkod at yung buto ng paglilingkod na totoong buto. Amen ba? Mga music team, nakakatuwa naman. Tama, nagkikwentuhan lang sila ngayon. Ang music team, pinakausap ko kayo. Oy! Music team, sila po ngayon magaganda mga tugtugan nila, nag-e-effort na bumili ng mga damit. Saludo ako sa deacons, ang gaganda ko ng damit ng deacons, sila po ay nagsakripisyo eh. Ganun po kasi ang paglilingkod eh. Ang paglilingkod po talagang, kung gusto mo magka-value yan, sabi nga ni Pastor Bimin, kung gusto mo na magka-value yung paglilingkod mo, dapat nasasaktan ka talaga. Yun ang natutunan ko po. Kung gusto mo na may value talaga, yung nasasaktan ka. Kala ko kanina, ibibigay ni Brother Yuri yung relo niya kay Kuya Ramig eh. Kasi, minsan yung mas masarap po pala talaga yung magbibigay ka po ng nasaktan ka. Yung nasaktan? Hindi lang hinayang kundi yung may value sa'yo. At pag ginawa mo yun, totoo, ito, press na press. Maaga pa naman. Press na press ako. Meron po akong gustong i-bless na tao.
na gusto kong bigyan ng jacket. Alam mo naman si Kuya Will, namimigay ng jacket ka. Bigyan ng jacket siya! yung jacket po na yun, very favorite ko po talaga yun. Yung jacket na yun. Kasi ano po yun eh, kung nakaabot po kayo, dito po sa Trinoma, yung tatak po na 101. Pag 101 po yung tatak, ano po yun, makigandang class. Isang araw po nilalagay ng Diyos sa puso ko na ibigay ang jacket na ito dun sa tao na yun. No? Nung akin pong tinitiklop ka, ito totohanan ng puso ko ito, ayoko maging ipokrito sa inyo. Nung tinitiklop ko na po yung jacket na ito, at ibibigay ko na, dinidemonyo yung utak ko. Sabi ng demonyo, maganda yan bagay sa iyo. Huwag mong ibigay. Ginawa ko, parang napakinggan ko ng konti, ang demonyo. Sinukat ko talaga. Sabi ko, bagay nga, gumanon pa ako eh. Gumanon pa ako eh. Bagay nga talaga. Kaya lang sinasabi dito, hoy, sabi ko, ibigay mo. Ay, oo nga pala. Totoo lang po talaga to. Pikit mata, hinubad ko. Tiniklop ko po talaga. Tiniklop ko. At talagang, inilagay ko na po ito sa GB box ng motor. Nila ko na, baka magbago pa isip ko. Kung pwede ka lang may welding, i-welding ko muna. Para magbago talaga isip ko. At ibinigay ko po talaga ito sa tao na yun. Alam niyo ang kapalit? 3 jacket. May nagbigay po sa akin nung Friday, 1 jacket. At hindi murahin, petrol. Alam niyo yung petrol? Katabi ng Shell at saka ng Caltex. Hindi, petrol, alam niyo naman yan. Tapos, kagabi may nagbigay ko sa akin, 2 na naman. Sabi ko, biglang nabuhay talaga yung prinsipyo ko na kapag ka gusto ng Diyos na may ibigay sa'yo, may hihingin talaga sa'yo may value eh. May hihingin talaga sa'yo na may hinayang. Kasi po sa inyo, kapag ka po sinasabi ng Diyos ngayon na bigyan niyo ako ng tag sa 1,000, kapag sinasabi mo ng Diyos na meron kang tao na sinasabi sa'yo, tulungan mo yan. Pero sabi mo, Lord, ito na lang ang pera ko. Sabi ng Panginoon, tulungan mo yan. Gawin mo yun kasi bakit? Ang gagawin, may ibibigay ang Diyos sa iyong mas malaki kapatid. Sinusuko ka lang. Totoo to. Sinusuko lang ng Diyos talaga. Kasi bakit? Ang gusto ng Diyos, ibibigay kasi sa iyo yung may value blessings. Kaya hinihinga ka rin ng may value. Hindi ka bibigyan ng Diyos ng bagay na alang value kung wala kang itinanim na may value. Nakukuha natin. Kaya ang maglilingkod mo, lagyan mo ng value. Amen ba? Kaya nakakatuwa ko yung music team natin, talagang hindi pwede yung kanta lang. Hindi pwede yung sayaw lang. Kasi yung Pastor Bimin, hindi pwede sa kanya yung pwede na. Dapat pwede. Amen ba? Pag-blessings eh, ang lakas ng palakpak ko. Pag-lilig ko, dumihira. Yan tayo eh. So, panlima na ako. Panlima. Sabi dito, tanang, may iba. So, the seeds of love. Magtanong daw po tayo ng buto ng pag-ibig. Kailangan nating magtanim ng buto ng pag-ibig dahil hindi tutubo ang 4 na buto na itinanim natin kung wala ho ang buto ng pag-ibig. Mahalaga ho ito, mga kapatid. Kailangan meron hong pag-ibig ang pagtatanim natin ng mga buto na iyon. Okay, bakit? Pansinin niyo po ito. Sabi po ng 1 Corinthians 3:6, ako ang nagtanim, si Apollos ang nagdilig, subalit ang Diyos ang nagpapatubo. Sino daw po nagpapatubo? Diyos. Ang Diyos. Okay. Pastor, ano ang koneksyon ng pag-ibig sa Diyos na nagpapatubo? Simple. Sabi mo dito, ang hindi umiibig ay hindi kumikilala sa Diyos, sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Ano daw po ang Diyos? Sino ang Diyos? Pag-ibig. Balikan natin.
Ako ang nagtanim, si Apollos ang nagdilig, subalit ang Diyos ang nagpapatubo. Pag walang pag-ibig, hindi tutubo. Bakit? Wala ang Diyos. Ang Diyos ay pag-ibig. Siya mismo yung pag-ibig. Yung Diyos, mismo siya yung pag-ibig. So, ano ibig sabihin nito? Kapag lahat po ng itatanim natin ay walang sangkap na pag-ibig, hindi tutubo yan. Baka mamaya, kaya hindi tayo umaani, kaya hindi tumutubo, walang sangkap na pag-ibig ang ginagawa natin para sa Panginoon. Baka yung pag-pray natin walang sangkap na pag-ibig. Baka yung pag-share natin ng Word of God, walang sangkap na pag-ibig. Dapat pag nag-share tayo ng Word of God, dahil sa passion na maligtas ang kaluluwa. Kaya nga si Pastor Yuri, evangelist, kita niyo kanina, tumitirata, yung pag-ibig ng Diyos. No? Talaga po mga kapatid, ano ang ibig kong sabihin? Ano? Napakahalaga po na ang lahat ng ginagawa natin, ang nagpapagalaw ay pag-ibig. Amen. I-correct niyo uli ako sa mga unang tao. Ang nadatnan ko lamang po na sinasabi dito na ang Glorious Covenant Ministry may pinakapundasyong dalawa na pinagawakan si Pastor Bibin. Ito daw po ay tinatawag na love and holiness. Ito po, tama po ba ito? Love and holiness. Si Pastor po, nagsanga-sanga ang teaching niya na inabot natin dahil po ito sa love and holiness. Hindi po pwede mga kapatid na tayo magtanim ng walang pag-ibig. Hindi tayo pwedeng maglingkod ng walang sangkap ng pag-ibig. Bakit po? Para lalo nating maintindihan. Ang sabi po ng Bible, 1 Corinthians chapter 13 verse 1, makapagsalita man ako ng wika ng mga tao at mga anghel, galing. Diba? Sabi niya Apostol Pablo, kung wala naman akong pag-ibig, para lamang akong kampanong umaalingaw-ngaw o pompiang na maingay. Sabi niya Apostol Pablo, kahit ako'y makapagsalita, alam naman natin pag sinabing angelic voice. Di ba? Pagka sinabi na, ang ganda naman ang kanta niya, para siyang anghel kong kumanta. Ibig sabihin, napakahiwaga ng kanya pong boses. Pero sabi ng Apostol Pablo, kahit na makapagsalita man ako ng wika ng tao at mga anghel, kung wala naman akong pag-ibig, para lang akong pompyang, para lang akong cymbals, na maingay lang. Pag pinalo mo po ang cymbals, ingay lang mo yan, ingay lang. Ano pa sabi niya? Kung ako man ay may kakayahang magsalita ng mensahe mula sa Diyos, at umunawa ng lahat ng hiwaga, grabe yung talaga ang itong sinasabi dito. Kung nasa akin man ang lahat ng kaalaman at ang lahat ng pananampalataya, ano ba't napapalipat ko ang bundok? Ngunit, wala naman akong pag-ibig, wala akong kabuluhan. Ang sabi ba niyan? At kung ipamigay ko man ang lahat ng ari-arian at ialay ang aking katawan upang sunugin, ngunit wala akong pag-ibig, wala akong mapapala. Ano sabi ni Apostol Pablo po dyan? Ano po ibig sabihin dito? Kapatid, kahit magkaroon pa tayo ng napakagandang church dahil meron tayong project ni Himalaya. Tuloy po nga pala ang project ni Himalaya. Kahit magkaroon pa tayo ng parang napakalaking church at maayos ang ating paglilingkod pare-pareho. Kahit tayo giver na pare-pareho. Kahit kaming mga pastor, binayaan na napakagagaling magsalita. Pero pag walang pag-ibig, walang dating sa Diyos. Amen. Napakahalaga ng pag-ibig. Kung bakit tayo po ay nakatayo na sinasabi ng iba na nang namatay si Pastor Biming, wala na ang glorious. Nang namatay si Mami, wala na ang glorious. Bakit nakatayo tayo? Una, may Diyos. Pangalawa, dahil nakikita ng Diyos ang pag-ibig. Subukan huling mag-away-away na tayo dito. Iiwan tayo ng Diyos. Kahit magagaling pa tayo. Kahit mga padala niyo pa kami sa Harvard University. Kahit padala niyo pa kami sa PBS na mga pastor, mag-aral kami
At kahit lahat ng bagay yung gawin natin, at walang magbibigkis na pag-ibig sa atin, hindi tayo sasamahan ng Diyos. Amen ba? Kung bakit tayo ngayon ay narito dahil may nagbibigkis na pag-ibig sa atin. Kung bakit tayo binayaan ng Diyos ng mga talentadong mga musician, talentadong lahat yung talentado, baka iba mo ang dinig. Kung bakit tayo masasabi natin na tayo ay meron nito, hindi dahil sa magagaling tayo. Maraming mas magagaling sa atin. Pero ang pinakamagaling sa atin ang Diyos at yung pag-ibig na nagbibigay sa atin. Amen ba? Lagi natin tatandaan mga kapatid, sabi ng Bible, ang lahat ng ginagawa ninyo, gawin ninyo ng may pagmamahal. Okay? Maaaring minsan itutuwid tayo, pero may pagmamahal. Amen po ba? Minsan maaaring, sa amin po, itong mga council, nagsisikap po kami talagang gampanan. Minsan nagkakairingan po kami, minsan ganito. Pero hindi kami ito nagtatapos. No? Hindi kami ito nagtatapos. Paglabas, tuloy mo na eh. Bakit? May pag-ibig eh. Ngayon, kung wala na ho kami pag-ibig, talo-talo na. Pag nag-meeting kami, magdadali na kami ng baril. Pag di ko nagustuhan, para! Naalala ko tuloy yung sa Doon Seryoso, lapit na ako napanood nyo ba yung kay Charlie Chaplin? Kilala si Charlie Chaplin. Si Charlie Chaplin, yung pong, siya po yung tutusok ng dalawang hotdog, tapos sasayo, ano nahalata edad ko parang hindi na alam yun. Si Charlie Chaplin, pinapanood po akong pelikula ko, at yun ang gusto kong balikan minsan. Siya po ay pumunta sa isang orkestra. Napakahigpit po niyang teacher. Pag siya po ay kumumpas ng ganyan, di ba ganyan di ba, ano yun, dapat sabay-sabay, Pag ganun, pag ganun po na, may nahuling isa. Parin. Ganun kaya gawin natin dito. Ubus. Ubus. Kaya lang, nung nauubos na ho yung membro ng orkestra, sa kahuli-huli ang pagkakataon, sabay-sabay sila. Pag ganun nung orkestra, siya na ganun. Ginawa niya, pinaril niya ang kanyang sarili. Sapagkat siya ang mali. Anong pinupunto ko dito? Ang tunay na pag-ibig, handang magpatama at handang tamaan, handang mag-ayos, handang magpasaayos, sapagkat ang tunay na pag-ibig ay may kaayusan. Mabuhay tayo, ang Glorious Covenant Ministry, magsama-sama tayo, ipundasyon natin ang ating prinsipyo, ipundasyon natin ang ating karunungan, ang ating galing, iisang orkestra natin si Lord, na ang tono ay pag-ibig lang ang susi ng lahat. I-drive tayo ng love, sapagat ang love lang po ang magpapatibay ng ating samahan. Amen ba?